situations, usurpation of authority ito. Dapat nagagalit dito ang korte. No? This is a violation of the Constitution. Pero dahil hindi na tayo normal situation, pwede ito. Diba? Ano na tayo? Nasa bangag times. So, pag sa non-bangag times, sa sober times, kakaiba to, manuloka ang mga tao, magagalit ang korte, hindi ba? Pero dahil nga nasa bangag times tayo, parang okay lang ito, hindi ba? Okay, ano ba yung naloka sila? At saka ko ipepresent ang very fashionable na dokumento straight from the Hague, from the ICC. Okay, recap lang natin, para inform kayo para inform kayo mga mamshi at mga taga Wakanda forever. Yun nasa taas, yung mga blue boxes, facts yan, facts. Yung pula, ano yan yung law. Yan ang nasa Article 59 na paulit-ulit ng pinag-uusapan, yung tinanong ni Karen Davila na hindi nila masagot ng tama. Okay, kasi ano yung mga isa nilang kabangagan? Sabi, ito pa yung isa nilang kabangagan na mga binabayaran nilang mga social media influencers na nagpapakalat. Wala namang alam. Alam mo naman yung jukebox ko nung ihulog mo siya ang kanta. Sabi nila, hindi na raw ito nag-a-apply itong Article 59 dahil hindi na raw tayo miyembro ng ICC. Yan ang sabi nila. Sabi ko naman, kung hindi ka na miyembro ng ICC, bakit mo inaresto? Pwede ba yun yung warrant applicable? Pero yung serving ng warrant, ayon dun sa batas nung nagbigay ng warrant, hindi na applicable. Ano ba to? You cannot choose things based on your feelings. Okay, ito ang procedure. Tanongin ito sa mga lawyer na kakilala nyo. Ang procedural justice po, largely, check yan. Pag may isa ka dyan hindi na-check, ay, lagot ka. Mayroong deficiency sa procedural justice, okay? Okay? Parang checklist lang yan. Para ka lang nagsha-shopping yan. Nagawa ba to? Check. Ito ba nagawa ito? Check. Isa lang dyan ang hindi mo nagawa. Meron ka ng flaw sa procedural justice. Okay? Yun ang first cut analysis. Of course, merong substantive. Di ba? Hindi po pwede nagawa pero hindi naman substantive yung pagkakagawa. Mali din yun. Okay? Procedural justice flaw din yun. Okay. So, ito na ang facts. Nakita nyo, napanood nyo ito. Hindi na kami pwedeng paikot-ikutin. Inaresto si Digong. Mula saan? Alam nyo, mula sa aeroplano pa lang, hindi ba? Na parang todo. After inaresto si Digong, saan siya sa dinala? Villamor Air Base. Ano ang Villamor Air Base? Military Air Base. Pagkatapos niyan, diba? Sumunod doon, isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Okay. Ano ang nakasaad sa batas ng pag-aaresto ng ICC suspect? Article 59, first paragraph, arrest the accused. Check. Diba? Ganun naman ang procedural. Arrest the accused. Did they do it? Check. Article 59.2, paragraph 2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Yung umaresto. Ginawa ba nila? Ekis. Again, ginawa ba nila? Ekis. Anong sinabi ko? Kahit isa lang na step sa procedural justice ang hindi mo nagawa, may flaw na yan sa procedural justice. Alam ng mga abogado yan. Okay, next. Next step, ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process, kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Hindi mo nga hinarap. Kung hindi mo hinarap, malamang yung susunod na step, X. So, X. Strike 2 na. Pagkatapos nun, yung akusado, sa Pilipinas pa lang, sa harapan ng competent judicial authority, pwede siyang humiling ng interim release. Doon pa lang sa Pilipinas. Hindi nagawa ba ni Digong, pinagawa ba ni Digong? Hindi nga, kasi nga hindi nyo nga hinarap sa competent judicial authority. So, So, sa lahat ng steps na ito, dalawa lang ang nasunod nyo. Yung step 1, hindi ko na ibibigay yung lahat ng step dito. Yung step 1, yung arrest the accused, saka yung pinakahuling step, sa napakakabang steps, yun yung surrender na sa ICC. So, yung middle lang mga steps, hindi nyo nagawa. Step 1 lang, saka step 7. Ano ba ito? Parang
quantum leap. Hindi ba? Bigla ng teleportation. Pak, ay wala na step 2, 3, 4, 5, 6, step 7 kaga. Ngayon, ang ipipresent ako sa inyo ay isa na namang dokumento magpapatunay na tama ako. Clear. At Guoping, pakita ko lang si Guoping para meron siyang si Guoping, na spokesperson ng DOJ, papapatunay lang na tama ako. Mali kayo, sinungaling na naman kayo. Kayo sinungaling. Ito namang media, nagmamaangan pa kung sino sinungaling. Huwag na kayo maangat. Alam mo na mga tao, mga ang number of views ko, alam nyo, ang reach ko na mainstream media, hindi nyo na ito mapagtatakpan. Dahil gusto ko lang ipaalala sa mainstream media, as of this moment, alam nyo kung ilan na ang reach ko, mainstream media. 141,230,987. So kahit gaano pagtatakip nyo dyan, nakita na ito ng 140 million. Ganyan ang reach ko na as of this moment. Ngayon pa lang itong buwan na ito. At ang most ng reach na yan in this week alone. Okay. Now, eto na. Kaya i-share nyo na to. Share. Dahil lalabas na natin ang dokumento. Ang dokumentong ito ay ating nakalap sa kinauukulan. Okay. Ano ang dokumento na to? Okay. Yung mga pulis na nakikinig sa akin, huwag na kayo magmaang-maangan. Okay, ano to? Ano tong papakita ko? Papakita ko sa inyo, palalakihin natin. Okay? On information on the surrender and transfer. Alam familiar dito ang mga pulis. Okay? May mga booking to parang booking. Alam niyo na booking, yung mga kayong maging kaligatan, di ba? Booking and arrest form, parang ganyan yan, di ba? Okay, eto na, straight from the International Ngayon, booking Court. kayo. Okay. Ngayon, so makikita mo na, case number, ICC 0121 situation in the Republic of the Philippines. Warrant of arrest. So, ayan yung warrant of arrest. Name of the arrested person, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Kinonfirm ni Digong nung na-arrest. So, saan nangyari itong, saan siya na-booking? Sa Rotterdam, sa Netherlands. Ang Rotterdam po, katabi lang po itong city ng The Hague. Okay. So, ang ICC representatives na nandoon, na pinipirmahan ito, ay ang head of the Judicial Cooperation Unit, Judicial Cooperation Support Section. Okay. Now, sino ang representative ng Pilipinas nang ito ay fill-upan? Ang ambassador ng Pilipinas sa Netherlands na si Ambassador Marcos Lakinalaw. Ba to? Lakinalaw. Ayan. Okay, ang sabi dito, ito ay to be completed prior to the surrender. Ibig sabihin, bago to dalhin mismo sa detention facility ng ICC, pipil-upan ito. Okay, ano ang mga check ba? Check. I-check, lalagyan ng check dito. Okay. Okay. Eto. Kasi importante ito. Okay? Okay. First, na dapat ma-answer ng yes or no. What ko? Pwede kayo sa yes or no, di ba? Assistance of the interpreter during the surrender procedure. Yes or no? Not applicable. Kasi marunong naman mag-English si Tico. So, not applicable. Okay. So, hindi kailangan mabigyan ng interpreter. Okay. Eto na. The date, time, and location of the appearance person before the competent National Judicial Authority. Required nga yan kasi, di ba? Sinabi ko na sa inyo, required sa batas nila. That is the next step after you arrest in the Philippines. The next step yan ni Torres. Dapat dadalhin niya sa competent National Judicial Authority. Ano ang sinagot dito ng ICC? I don't know. Ng ICC at ng Ambassador ng Pilipinas. ICC na ang sumagot nito. Do not know.
Constitution. Sana lawyer talaga kayo sa Constitution. Oh, ICC. Galing ito sa ICC. Ang ICC ang nag-fill up nito. Kangaroo court kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung ICC na yan, during this trial of Vigo, feeling ng ICC, jackpot na sila. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yung kakutsaba nila, mga ano, kakutsaba nila sa Pilipinas, na si Bongbong Marcos, ay budulero. Nasama sila sa budol. Ano tinatawag na karma? Nagmamadali kami kayo ICC na magkaroon ng trial kasi sinapun kayo noong December ng Assembly of States. Ang Assembly of States po, ito yung mga member states ng ICC. Sinapun sila na wala naman kayong trials in process. Saan agad sila nag-request ng warrant? Oh, ito naman gobyerno ni Marcos at na matanggal si Duterte sa Pilipinas, na shortcut na lang. And do you really think that this will be taken well by the majority of the people of the world? May batas kayo, hindi sinunod. Ulitin ko para sa kaalaman ng lahat kung ano ang dokumentong ito. Ang dokumentong ito ay galing mismo sa ICC. Ito tinatawag na information on the surrender and transfer. Okay? Kasi ito yung checklist kung nasunod yung mga procedures. Ngayon, kita mo, procedural details during surrender to the court of the arrested person. Diba? Sa harap, so pipil upan to bago mo to dalhin ng detention center ng ICC. Okay. So, diba? Procedural details eh. Sabi ko sa inyo para yan checklist. Assistance of the interpreter. Yes or no, not applicable. Dito mo kasi nungalingan dito. The date, time, and location of the appearance of the arrested person. Do not know. Hindi nila alam ang date, time, at location ng competent National Judicial Authority kung saan umappear si Digong. Pati yung ambassador. Hindi nga sinunod ang procedure nila, Tore. Mabuti na lang, itong ambassador natin sa Netherlands ay hindi gumawa ng kamalian, kundi perjury ka dahil. Perjury ka dahil kung mag-invento ka dyan. Don't know. Hindi namin alam kung nasaan. Asan ba yung competent judicial authority? Sandali lang do not know. Kasi sana, kinonsult yung si Miko Clavano dahil sila naman daw ang competent judicial authority.